Oh, what's up guys? Nagbabalik na naman tayo. Walang yan, napabangon tayo guys Sabi kasi nung comment ako daw hindi nagre-research. Kasi nabanggit ko doon na wala masyadong na ano to si BBM, na-accomplish. Di ngayon guys, tayo magre-research nang maipakita natin dito sa mga tulonggis na to, sa mga lutang na to, na tayo kahit papano nagre-research. Ay dalhin ko kayo dito sa aking monitor na napakalaki at nang makita natin kung ano baga ang na-accomplish nito ni BBM. I-search natin sa Google. Ito na. Ayan guys, tayo ay nandito ngayon sa Wikipedia. Ayan, Wikipedia yan Updated yan guys. Starting from nung na halal siyang Pangulo, nag-inaugurate siya 2023 hanggang 2024. Okay, ayan, 2024 So, basahin natin guys kasi ito almost ano lang to, tong nasa taas na to Hindi siya yung kumbaga para lang sa kanyang pagkatao yan. So, ito dito tayo. Ayan, sabi niya, as a President Marcos signed into law the creation of Maharlika Investment Fund, the first sovereign wealth fund of the Philippines. Ito guys, Maharlika Funds, narinig ko rin to. Kaso nga lang, hindi ko alam kung ating napapakinabangan na. Baka sabihin sa atin, mag-research ulit. Di i-research natin kung ano bagay napapakinabangan na natin na rin Maharlika Funds na to. Sige. Ayan. Sunod. Marcos also went on many foreign trips in hopes to attract more foreign investment. Ito guys, naging malaking issue to kasi sa dami ng trip niya at napakalaki ng kanyang ginastos dito guys, billion, wala pa siyang wala pa siyang na ipasok na investor. Meron man siguro hindi ganun sa kanyang trip na yon. Ayan, during his term, para si Pangulong Duterte nun guys, naalala ko kakunti lang foreign trips nun pero ang dami pumasok na investor. Correct me if I'm wrong Ito, sabi niya, during his term, many Filipinos said they felt unsafe on the streets and the country drug problem. Ay, kaya naman pala, wala tayong masyadong nakita guys na foreign investor. Kasi, yung bansa natin guys, ay mismong ang mga Pilipino, hindi sila safe, no? Unsafe daw sila, sabi ng mga Pilipino. Kasi tumaas ang drug problem. So, siyempre, ang investor dyan guys, hindi talaga papasok kasi nga, ay alanganin sila dyan, gawa ng maaaring mataas ang kriminalidad, ganon, okay? So, tuloy tayo. By the first quarter of 2024, Marcos' performance and trust rating had dropped significantly, marking an erosion of public trust in him. So, bakit ang pinalalabas ng mga to sa mga survey napakataas na dito sinasabi bumaba ang kanyang alin kaya sa kanila guys ang totoo, sino nagsasabi kaya ng totoo, okay? Sunod natin na isa pang accomplice ni BBM. Tension in the South China Sea, ayan, rises during his administration with more clashes between the Philippine force and the Chinese Navy. Ayan, accomplice yan. Kita mo? Ngayon ko lang ito nalaman na siya pala ang dahilan kung bakit tumaas sa kanyang pamumuno, tumaas ang tension dyan sa West Philippine Sea. Tapos sasabihin nyo kay former president. Ito pa, accomplish pa to ni BBM. The Philippines also virtually lost control of the Sabina Shoal during his watch. Kita mo? Kita mo yon? Pinabangon mo pa ako para mag-research sa accomplice ni BBM? Salit na kayo natutulog na. Kita mo yon? Salit na hindi ko alam yon. Sa watch niya na wala yung Sabina Shoal. Hindi ko masyado narinig yung Sabina Shoal na yun. Ngayon lang. Kung hindi ko pa kasalanan mo rin. Siya, sige na. Ayan, nag-research na ako kung ano ang accomplish ni BBM. Pambihira ka